Ito yung Game Boy. Kumbaga, kung sino po yung mga mahihilig sa mga retro. Diba? Yun lang. So, yun na nga. Okay, yan. Pinakita ko na sa inyo yung brick game. Okay, mini console na to. Ayan. Batang 90s. Can you feel that? Yan. Okay, the ultimate. Okay. Yan, Lenovo Legion. Okay, gaming laptop. Legit ha. Okay. Legion 5 edition. So I think this is 2019 edition. Okay, 2019 or hindi, 2020 pala. Okay, 2020. So unbox natin. Mamaya ako sasabihin sa inyo kung magkano yung presyo nito. Okay, sige. Yan, ito mismo yung mismong box niya. Okay, I think this is 16 inches laptop. Ay hindi, 15.6 inches laptop. So, round up na lang natin, 16 inches, okay? Medyo malaki siya, saktong-sakto lang talaga pang game. Okay? Sige. Legion. Ngayon, ibaba natin. So, focus na tayo dito sa box. Di ba, huwag nyo na makita yung pagmumukha ko. Okay? Yan. Ito yung mismong box. So, binuksan ko na siya. Okay? Dahil na-excite ako makita ko na itsura niya. Okay? Iyaw. So, binuksan ko na. Ito yung mismo ano niya. Meron siyang kasamang styrofoam pero before that, okay, ano muna natin. Iangat muna natin. So before tayo mag-proceed sa laptop, pakita ko sa inyo yung inclusion mismo ng laptop na to. Yung nasa loob ng box mismo. So, syempre, hindi mawawala. Okay? Yung charger cable niya. Okay? Ayan. Syempre kasama yung charger niya mismo. Okay? So, alam nyo na yan. Pakita ko sa inyo kung yung mismo pinaka-itsura nito. Disclaimer ha, hindi ako professional unboxer ng mga items. So, ito nyo lang lalagay. So, then plug and play. It's good to go. Lenovo. Hindi na mga yung mga regular laptop, medyo maliliit lang yung battery pack niya dito. Okay, kumbaga half lang nitong mismong charger ng Lenovo Legion. Itong basta mga any gaming laptop kahit doon sa ibang brand, okay, ganito talaga kalaki. Lalo pagka nakita niyo yung sobrang talaga, sobrang lalaking mga gaming laptop talaga. Grabe. Yung mga mukha ng tangke. Okay, next. Itong, syempre, hindi mawawala, setup guide. Okay? Dahil hindi naman ako bago sa mundo ng mga computer, hindi ko na siya tiningnan. Pero, syempre, para mas mag-guide ka dun sa gagamitin mong item, syempre, kailangan mo pa rin basahin itong setup guide. Pero dahil matigas nga yung ulo ko, siguro, babasahin ko na lang pagka may time. Okay, yan. Siyempre, dyan yung makikita yung mismong functions ng laptop, yung keyboard, and also yung matawag dito, yung exhaust, yung mga saksakan ng laptop mismo, whatsoever. Yun lang. Okay? Siyempre, iba't ibang language yun. Ano pa ba? Next, okay, safety and warranty guide. Siyempre, hindi nyo po pwedeng iwala ito. Kasi mismo ito yung nagsisilbing warranty nyo. Okay, pag ito nawala, sorry. Pag halimbawa may nangyari doon sa laptop nyo, sorry na lang. Okay? Kung halimbawa 1 year, 2 years international warranty, sayang. Hindi nyo magagamit kasi nawala yung safety and warranty guide nyo. Ayun lang. Okay? So, huwag nyo iwawala. At dahil binili siya dito sa UAE, I don't know kung ano to, pero ito ha, parang kumbaga ito yung nagpapatunay na na authentic ata yung mismong laptop. Hindi ko ako sigurado sabi ko kasi inyo, do professional unboxer, so ewan ko. Pero nakalagay kasi dito yung Emirates quality mark, so parang ito yung pinaka sign niya. Okay? Parang proof na talaga. Authentic naman tong laptop na binili ng asawa ko para sa akin. Regalo niya to actually. Okay. So wala naman na nakalagay dito sa box. Yun lang.
Actually, nung nakita ng asawa ko yung box, nadismaya siya. Bakit daw wala yung black na box? Which is exclusive kasi yon sa 7i na Lenovo. Which is yung sa akin kasi, yung binili niya is Legion 5. Wala yung black na box na yun. So, sabi ko, wala namang problema. Yung box pa nga lang, ulam na. What more pa yung mismo laptop, di ba? So, yan. Tungo na tayo sa mismo laptop, mga katoto. Yeah. Okay. Siyempre naman. So, sa packaging pa lang, ayan, sulit. So, yun, binabalutan siya ng styrofoam. Okay? Foldable styrofoam. Siyempre naman, hindi siya basta-basta mo pwedeng ilagay lang sa styrofoam na wala siyang cover. So, meron siyang cover dito. Okay? So, ito na mismo laptop. Ayan. So, ito na. Okay, ayan. So, matte black siya. Okay, hindi siya glossy. Okay, matte black siya. Makinis na makinis, grabe. Okay, yan, pakita ko sa inyo. Ito yung mismong Legion logo. Ito, sa gilid. Wala dito, kasi mostly ng mga gaming laptop, especially, okay, sa ibang brand, okay, dito nakalagay sa gitna. Minsan, may ilaw pa nga yun eh. Pero ito kasi, okay, simpleng laptop. Kung titingnan mo siya, para siyang hindi gaming laptop eh. Alam niyo yung parang slim na PS2. Ganyan yung itsura niya. Okay. So, punta na tayo. Ayan, pakita ko sa inyo yung harap. Ayun o. Pag binuksan nyo yun, syempre, meron din cover dito. Okay, parang kumbaga dust cover niya. Ayan, ang mismong yung laptop niya. So, ito na yan. So, sabi ko nga, 15.6 inches to. Sabihin na natin 16 inches na laptop. Yan, on muna natin. Masyado ako na-excite. Okay. Noong una, akala ko dito sa Legion na to, single ano lang siya, single color lang yung ano niya, yung keyboard niya. Hindi, RGB pala siya. Ibig sabihin na RGB, red, green, and blue. Okay? So, nag-iiba-iba yan. Ikaw bahala. Okay, kung anong trip mo na nakulay doon sa keyboard mo, go. Okay? Actually, sabihin ko sa inyo, binuksan ko na siya. So, para mas formal naman yung pag-unbox ko, binalik ko lang ulit siya dun sa box, okay? Okay, nakafocus na ako dun sa mismong laptop. Kung titignan nyo, okay, hindi masyadong malinaw yung mismong keyboard, pero yan, pakita ko sa inyo. Okay? O pwede mo iba-ibahin yung color ng keyboard niya. Pakita ko sa inyo, ha? Okay? Siyempre, yan, may mga controls yan. Yan, kung gusto nyo ng walang ilaw, okay, go. O halimbawa, ano tawag dito, parang nasisilaw o naiirita kayo sa ilaw, go. Pwede nyo alisin yun. Dahil pagkalimbawa na ano ka? Sakala ko, di ba? Akala ko nga hindi RGB tong Legion na to. Which is okay lang naman sa akin. Okay, pero yun nga, nung pagkabukas ko ng laptop, okay yun, nagulat ako. Plus pogi points pa dun sa laptop, okay? RGB yung mismong keyboard niya. Okay? Pero medyo na kasi ako, medyo na hindi naman sa naiirita, pero parang ayoko kasi na parang medyo kumikislap, so mas gusto ko constant lang or naka-stay lang yung mismong ilaw. Okay? Tsaka feeling ko kasi mas malaki yung battery na nako-consume niya pagka oh my god, the graphics and sounds. Okay, parang tetested. So, yun lang mamaya. Ipapakita ko sa inyo yung mismong gameplay. Mamaya mag-record tayo, ha? Wala, hindi ako makapag-game kasi wala akong mouse. Hindi ko makontrol ng maayos. Okay, so nandito tayo sa mismong desktop. Okay, yan, papakita ko sa inyo kung ano yung specification mismo ng laptop para mas makita nyo na mas malinaw. Okay, first, punta muna tayo dito sa Legion Vantage niya. So, ito mismo yung utility mismo ng Legion. Okay, kung saan nyo set yung mismong laptop. Like yung battery. Okay, dito nyo set kung
Yan, yun. Kung in-network boost nyo ba, okay, auto close, hybrid mode, okay, overdrive, tsaka touchpad lock. Okay, so, then ito yung quick settings na, ito yung rapid charge, Wi-Fi security, and yung Dolby, which is yun yung sa audio na. Siyempre, okay, lighting. Okay, dito sa lighting yung sinasabi ko nga sa inyo, pwede nyo i-customize yung mismo lighting nyo dito. Okay, kung gusto nyo ng smooth, okay, kayong bahala. Yan, yung mga effect niya, static, breathe, smooth, wave right, wave left, whatsoever. Kayong bahala kung ano yung gusto nyo iset dyan sa mismong keyboard nyo. Then, yan, may mga profile 1, 2, and 3. Dyan yung set kung anong trip nyong kulay mismo dun sa mismong keyboard nyo. So, ako, nagset ako dito na red, green, blue, and yellow. So, yung typical na color ng RGB gaming keyboard. Yan. Tapos sa profile 3, which is eto, sinet ko yung favorite color ko, which is color green. Okay? Kayong bahala kung anong color yung gusto nyo. Okay yan. I-click nyo lang yan, then mamili kayo ng kulay na gusto nyo. So, I prefer green. So, sinet ko siya sa green color. So, yun lang. Okay, back natin. So, ito yung isa sa pinakamahalaga, okay? Yan, may system update, which is okay, i-update nyo yung mismong Lenovo Vantage nyo. Okay, tapos power. Yan, siset nyo dito yung power. Okay? Ang maganda kasi dito sa laptop na to, kung ayaw nyo nag-charge siya na habang ginagamit, pwede nyo iset conservation mode niya. Okay? Yung conservation mode niya, kumbaga mag-charge lang siya na 55 to 60% lang. Okay? Very useful to sa isang gaming laptops para hindi masira yung battery. So, yun lang. Okay? Tapos yung power settings, yan. Tingnan nyo na lang mabuti kung paano nyo gagawin. So, ayan. Rapid charge. Okay, kung gusto nyo mabilisan talaga yung pag-charge ng battery, go lang. Pero, I don't recommend it because, yun nga, may chance talaga na masira yung battery ng laptop nyo. Especially, sa ganitong ka-powerful na laptop, ang battery sobrang saglit lang. Sabihin na natin 2 hours, 3 hours, 4 hours, swerte ka na nun kung wala kang masyadong ginagawa. So, tapos na tayo dito sa Lenovo Vantage application. Okay? Tungo tayo sa mismong specification niya. Xdiag. Para makita yung mismong full specification ng laptop. Yan. Okay? So, nakikita nyo naman dito, yan, computer name, laptop, -D3, whatsoever. Then, yung operating system niya is Windows 10 Home, 64-bit. Okay? Full license to na Windows 10. Full license, okay, Windows 10. Tapos, language, of course, English. Actually, pagka binili nyo itong laptop ito, nakaset na siya. Ewan ko lang sa ibang store kung kayo ba talaga yung kailangan mag-setup or whatsoever. Pero sa akin kasi, yung binili ng asawa ko itong laptop, nakaset na siya. So, system manufacturer, of course, Lenovo. Okay, sige, alam nyo na yan. Ang pinaka-importante kasi dito is yung processor. Which is, yung processor nito is Intel Core i7-10750H CPU, 2.60 GHz. Yan na. Okay, isa sa pinakamatataas ng i7 yan. Basta 10th gen, okay? Good na good yan. Siyempre naman, yung RAM niya or yung memory card niya is 16 GB. Okay, 16 GB. So, sabi ko sa inyo, sobrang bilis. Tapos, automatic DirectX 12 na. Okay? Then, next tayo sa display. Actually, dine-activate ko yung display 1 niya, which is yung Intel display. So, ang gumagana lang dito is yung GeForce GTX 1660 Ti. Yun po yung GPU ng laptop na to. So, isa sa mga matataas na caliber when it comes to GPU. Okay? Ayan. GTX 1660 Ti. Okay? Then, display memory niya is nasa at least 6 GB to. Okay? Tapos, yung sound niya, well, Realtek, default audio yung nakalagay dito. So, yan din. Okay, puro Realtek naman. So, yun lang. Dito makikita yung input na kung ano yung nakasaksak doon sa mismong laptop nyo. Okay? So, yun lang naman importante dito, which is yung processor, yung RAM, tsaka yung GPU. Okay? Isa sa pinaka-importante component ng computer yan. Laptop or especially pagdating sa mga gaming laptop and gaming PC. Then, itong laptop na to, okay, ano siya? Ayan. Okay, yung drives niya is SSD. Then, yung drive D niya is HDD. So, ito, okay, nasa 250 gig.
itong drive C niya, and then yung drive D nyo is nasa 1 TB. So, hindi na rin masama para sa isang storage itong laptop na to. So, pero much better kung bibili pa rin ng external hard drive. Kung halimbawa, marami kayong dina-download na files, especially pag halimbawa full-time gamer ka. So, kailangan mo talaga ng malaking storage dyan. Tungo tayo sa sa gameplay mismo. So, nandito tayo sa mismong gameplay, okay, which is nakita nyo naman, Cyberpunk 2077. So, isa sa mga pinakamatatas na graphics. Okay. So, nakikita nyo rito sa may upper right. Okay, ito yung performance overlay niya. Okay, kung ilang FPS, okay, kung ilan yung render latency niya, CPU utilization, and GPU utilization. So a normal na FPS when it comes to game, okay, mas maganda okay, nasa 60 FPS. So, nasa 40 to 60 FPS, normal yon. Okay, ibig sabihin, mabilis yung takbo ng gameplay, okay, ng game. Pero pagka bumaba ng 30 to 20, medyo hirap yung computer na i-run yung mismo game. Okay, so yan, try natin maglaro. Papakita ko lang sa inyo pagdating sa so wala naman siya lag, okay? Kasi, sa specification pa lang ng laptop ko, processor, tsaka sa RAM pa lang, sobrang good na Kasi sobrang good na talaga. Portion are at the scene. Leader is Mokomichi Yamada, aka Motorboy. Pinaka-huli kong verdict dito sa Lenovo Legion 5 na to, okay, kung i-rate ko siya, sabihin ko 10 out of 10. Okay, kasi yung function na mismo laptop, okay, smooth, sobrang bilis. Okay, pagdating naman sa gameplay, nakita nyo naman, okay, nagda-drop lang siya, yung FPS na mismo laro, nagda-drop lang ng nasa mga at least 40 FPS. So, sabihin ko sa inyo kung magkano yung price ng Legion na to. So, it cost around 5,799 dirhams. So, medyo pricey, pero sabi ko nga, sobrang sulit nito kasi doon pa lang sa specification niya, sa processor niya, sa GPU pa lang. So, fair price. So, i-convert natin 5,799, magkano sa peso yun? Nasa 75,986 pesos po. Okay, hindi nakasamahan yung price para sa ganitong laptop. Kasi sa ibang laptop, magkano ang halaga? Maabot ng mga nasa 6,000 to 7,000 dirhams. Okay, pero ito kasi, kumbaga, itong Legion na to, isa sa mga cheapest gaming laptop out there. At the same time, sobrang lakas na nitong laptop na to. Pamatagalan na, kaya na makipagsapalaran sa mga next-gen games. Kahit anong taas pa yan, kaya niya patakbo. Tulad nitong nilalaro ko to. So, wala. Hanggang sa muli. Sa videos. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn.